Morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating libangan po. Itong tinatawag nating usapang magpamanok mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Hilmar Padilla from Cebu, Dexter Cahigas from Davao City, at itong si Arvin Lumayag po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan kasi may nagtanong sa atin na ang strain daw, ang isang strain na example mga kaibigan, itong tinatawag natin lemon, ay binubuo po ito ng tatlong bloodline po. Itong tinatawag nilang Hatch, Claret, at saka itong kaibigan, Hatch, Claret, at saka itong Hatch, Claret, at saka itong Butcher mga kaibigan. Ang tanong niya mga kaibigan, palitan daw yung isang bloodline para sa isa sa nakabuo sa isang lemon, katulad ng Butcher mga kaibigan. Palitan natin yan sa medyo mas magaling. Palitan ba natin ng Kelso or palitan ba natin ng Roundhead? Ano ba daw ang resulta mga kaibigan? Hindi na matawag na lemon yun kasi iniba mo na eh. Pero pag pinalitan mo, sigurado bang magaling yan? Or kasi ang pinalitan mo yan mga kaibigan, Butcher, yan ang nagbigay ng superb na cutting eh. Pero yung palit mo naman mga kaibigan, example lang, Roundhead, pinalitan mo siya ng example lang ito mga kaibigan, ng Lizzie Roundhead, ay talagang napaka-superb na ng cutting. Siguro mga kaibigan, ang lemon na palitan mo na ng pangalan. Anong pangalan mo? Macau ba? Macau. Hindi pa rin natin alam dyan mga kaibigan kung magaling ba talaga yan. Kahit na isang bloodline, pinalitan mo na mas magaling pa sa kanya, hindi pa rin natin yan masigurado mga kaibigan, kasi yung tatlong bloodline na yun na bumubuo sa isang strain, yung tinatawag na lemon, ay baka silang tatlo po ay napakaswak po para maging isang strain mga kaibigan na yung tinatawag nila na lemon. Kaya yung lemon mga kaibigan mananalo, may mga ilag, matalino, kasi ang talino dyan mga kaibigan, sigurado tayo dyan, galing Claret yan. At saka itong cutting na isang lemon galing sa Butcher, at saka itong Hatch mga kaibigan, siguro sa basaan napakatibay po. Pero pagpalitan natin ng yung isang bloodline na to, katulad ng Butcher, palitan natin ng Roundhead, baka magaling din siguro, pero di natin malalaman kung mananalo ba yung isang manok na yan, na di na natin matawag na lemon, kasi tinatawag yung lemon mga kaibigan, sa pagkakalam natin ay ginawa yun ni Doc Halsey po. Kaya itong manok mga kaibigan, paggawa ng isang bloodline po ay napakahirap po, paggawa ng isang strain mga kaibigan. At mayroon namang iba na lang sila, parang 2-week process lang sila, katulad ng Sweeter mga kaibigan, ay buo ng Yellow Ligidax at saka Kelso 50-50. Pero sabi nila iba na 3/4 daw ang Kelso, 1/4 daw ang 3/4 daw ang Kelso, 1/4 daw ang Yellow Ligidax. Hindi talaga lahat natin alam yun mga kaibigan, kasi nakakaalam doon na yung isang breeder lang talaga na gumagawa ng isang strain po. Ang dami naman mga kaibigan, katulad ng itong Kelso mga kaibigan, hindi ko masyado alam yung anong makeup ng bloodline na yan. Siguro sa tingin ko ay yan eh, may Roundhead yung Kelso mga kaibigan, may Roundhead, saka may Hatch, baka Hatch Roundhead din po. Kaya masasabi natin dyan mga kaibigan, pag ang isang nabuong strain na sikat na mananalo, palitan mo ang isang bloodline yan na makabuo na bumuo sa isang strain po na katulad ng lemon, ay di natin alam mga kaibigan kung anong resulta po, kasi yung mga bloodline na yan na gumagawa ng strain na yan, yung lemon, baka sila po ay swak sa isa't isa po mga kaibigan. Yun lang masabi natin dyan. Wala ho ako masabi kasi di ko naman yan na itry mga kaibigan na pinalitan ko yung isang bloodline na yun, katulad ng lemon, Hatch, Butcher, Claret, palitan natin yung Butcher, palitan natin ng Roundhead na talaga magagaling din, katulad ng mga Lizzie Roundhead. Siyempre napakagaling doon, at saka napaka-superb ang mga cutting dyan mga kaibigan. Pero pag mabuo mo yung isang bloodline na yan, hindi na lemon ang pangalan. Kung sino man ang magawa yan, kung si Macau man, Macau na ang patawag dyan. Pero di pa rin natin masigurado dyan mga kaibigan na mananalo yung isang manok, kasi yung lemon mga kaibigan ay proven na yan eh, legit na yung manok na yan eh. Kaya itong magawa tayo ng isang strain mga kaibigan ay hindi po yan napakadali lang po, kasi medyo umabot yan gumugugol yan ng ilang years mga kaibigan. Ang iba pa nga yan, maabot ng 15 years kasi tinatry talaga nila sa malalaking pit, malaking labanan.
para mapatunayan talaga na itong strain na to ay talagang mananalo po, ay talagang nandun na lahat. Katulad ng limon, mga kaibigan, ilang dekada na ho ang ano po, lumipas, mga kaibigan. Pero hanggang ngayon po, ay talagang mayroon pa rin, mga kaibigan. Saka mayroon pa rin nag-alaga, nag-maintain, di katulad nung napaka gandang manok, yung tinatawag nilang pumpkin, mga kaibigan. Pero wala talagang hawak, mga kaibigan, na ginagawa talagang beast blood, mga kaibigan. Kaya nakakalungkot yun kasi gusto din natin yung mga kulay na ganun. Pero pwede pa rin yun, mga kaibigan. Nakatulad yung nakuha ko kay Galicis na pumpkin at napakagaling po. Kung di ko lang alam, mga kaibigan, kasi sa tingin ko po, pwede may laban na pure eh. Kasi itong mga tinatawag natin strain, mga kaibigan, yun ang nagpapaano sa atin, mga kaibigan, na mayroon talagang pure na manok. If we talk about strain, pero pag natatawag na pure talaga, wala talaga. So yun lang po, mga kaibigan, na ang isang strain, mga kaibigan, na binubuo ng iba't ibang klaseng bloodline, kahit na sikat siya, pwede mo nang palitan yun, pero dalhin mo na ang pangalan mo kasi ikaw nagmagawa dyan. Pero hindi pa rin natin sigurado dyan, mga kaibigan, kahit may may medyo parang kudigo na kasi pinalitan mo lang isang bloodline. So baka sumikat din yan, mga kaibigan, kasi ang mga breeder naman may iba't ibang estilo sa pagbibreed, mga kaibigan. Kaya sa atin naman dito, bilang isang small time breeder, gilid-gilid, pwede natin gawin yan, mga kaibigan. Pero pag Google yan ang medyo mataas sa panahon po, oras. Saka talagang mga kaibigan, dito na lang tayo sa meron tayong mga manok na hinawakan ng bloodline. Yan na lang ang i-cross natin, mga kaibigan. Hindi na tayo, pero kung sa inyo ay gusto mo yung ganan, kasi may medyo sinusundan ka na, maganda rin yun. Kaya ito lang ang ating pag-usapan sa araw na to. Ay talagang ito sa atin, mga kaibigan, ay talagang usapang magbumanok lang talaga. Ay nagtanong na naman sa akin, mga kaibigan, daw, paano daw gamutin yung pabalik-balik na sipon po. Nako, ilang bisis na natin yan, pero talagang magsabi pa rin tayo dito, mga kaibigan, para naman yung medyo walang nagturo sa kanila, baka naman may apply na po. Ito lang, mga kaibigan, itong Doxylac lang po, yun lang talaga ang ginagamit ko dyan, mga kaibigan, yung pabalik-balik na sipon, yung Doxylac at saka yung tubig niya, palitab, lagyan nyo ng Pyristat po, yun lang po. Pero pagkatapos nilang kumain, painumin mo 10 o'clock in the morning, pwede na yan nakakold, mga kaibigan. Kung sa tingin, kasi mga kaibigan, nabisis ko na yan na ginagawa yung mga amtil, yun, painumin mo ngayon, hindi mo pakainin sa hapon. Kinabukasan, mga kaibigan, pinainom mo yan ng tubig, bumabalik na naman yung sipon nila, mga kaibigan. Kaya pabalik ilang bisis na kung pinicol, kahit anong klaseng po. Pero yung mga injectable, maganda din yun, yung katulad ng Bacterid, yung mga Ilspic, maganda din yun, mga kaibigan, kasi mawala talaga. Pero alagaan mo talaga ng gusto po, ilagay mo lang sa kulungan. Pero itong Doxylac, mga kaibigan, naka-cord lang ang manok nandyan, dyan lang sa cord, mga kaibigan, talagang malunasan talaga po, hindi talaga bumabalik. Lalo na pag yung may Pyristat talaga, yung kahit anong antibiotic, mga kaibigan, Tito is 500 ra, basta may mainom na silang antibiotic po. At saka 7 days yun, mga kaibigan, yung Doxylac po. Yun lang ating may payo dyan, kasi yan naman po pinaka-basic lang. Pero pag wala kang alam talaga, mga kaibigan, walang mentor na magturo sa'yo, mahirapan ka talaga. Kasi ako naman naranasan ko yan lahat. Maggamit pa tayo ng yung penicillin, yung powder, mga kaibigan, lagyan mo ng distilled water yon, inject mo, mawala siya. Pero bumabalik na naman pagdating ng ilang araw, makainom ng tubig o man yun. Basta sa dyan, mga kaibigan, pag nilunasan mo yan sa gabi, hindi mo talaga pakainin kasi hindi yun matunawan, mga kaibigan. Yun lang talaga ang pero yung Doxylac, pakainin mo pa sa umaga, painumin mo sa 10 o'clock in the morning. Tapos ang tubig niya may may antibiotic, katulad ng Tito 500. Pwede naman yung mga kaibigan, yung tinatawag nilang mga Ambroxetil, basta antibiotic po. Isabay mo yan sa Doxylac, talagang malunasan yung manok mo doon, mga kaibigan. Yun lang po. Good morning sa ating lahat po.